Naimbag abigat di Bisorians. Tatanga daw, makikita tayo itimay sa nakaligtas sa pagtungtungan ang maingpagit na social media. Nga napauluan, ang social media ba ay kaibigan o kaaway? Ako si Angelica. Nico. Ken Michelle. Dagitin hosyo tatanga aldaw. Unang tanong natin, gaano kahalaga ang social media sa buhay nyo bilang estudyante? Miss Laika, ikaw muna. Para sa akin, mahalaga ang social media kasi dito ako nakakahanap ng learning materials at update sa school. Minsan, nagagamit ko rin ito sa groupings discussion at sa school announcement. Tama. Ngayon naman, Mr. Leggy, paano mo ginagamit ang social media sa iyong buhay bilang estudyante? Gamit ko ito hindi lang sa pag-aaral, kundi pati sa libangan. Pero minsan, nagiging distraction ito lalo na kapag mas nauuna ang pag-i-scroll sa social media kaysa pa sa paggagawa ng assignment. Sa tingin nyo, mas marami bang benepisyo o mas maraming negatibong epekto ang social media sa mga estudyante? Luella, bilang isang senior high school student, ano ang pananaw mo rito? Para sa akin, parehong may mabuti at masamang epekto. Sa mabuting aspeto, nakakatulong ito sa edukasyon, lalo na sa pananaliksik. Pero sa masamang aspeto, maraming student ang nagiging dependent sa social media at nawalan ng focus sa tunay na buhay. Interesting. Moy, anong masasabi mo rito? Depende talaga sa paggamit natin. Kung marunong tayong mag-manage ng oras at gamitin ito ng tama, magiging kaibigan ito. Pero kung hindi tayo marunong mag-control, maaaring magdulot ito ng stress at procrastination. Mental health naman ang pag-uusapan natin. Laika, paano mo nakikita ang epekto ng social media sa mental health ng mga estudyante? Sa tingin ko, may malaking epekto ito. Minsan, nagiging source ito ng inspiration at motivation. Pero may mga pagkakataon din na nagiging dahilan ito ng insecurity. Lalo na kapag nakikita mong parang ang perpekto ng buhay ng ibang tao sa social media. Tama. Napapansin nyo rin ba na minsan, masyado tayong naapektuhan ng mga likes at comments? Oo, lalo na sa aming mahilig mag-post. Kapag kaunti ang like, parang may kulang o may mali sa post mo. Kaya minsan, nagdudulot ito ng anxiety. Dahil may mabuti at masamang epekto ang social media, paano natin mapapanatili ang healthy use nito? Mr. Leggy, may tips ka ba? Ako, gumagamit ako ng screen time limit para hindi ako magtagal masyado sa social media. May mga apps na pwedeng tumulong para dito. Magandang strategy yan. Ikaw naman, Miss Luella, paano pinapanatili ang balanse paggamit ng social media? Dapat alam natin kung kailan tayo dapat magpahinga. Kapag nararamdaman mong naapektuhan ka na emotionally, mag-log out muna at mag-focus sa real-life connections. Hindi nating natutunan ngayon, so ano ang final verdict natin? Kaibigan o kaaway ang social media? Depende talaga sa paggamit natin. Kung responsable tayo, maging kaibigan ito. Pero kung hindi natin kontrolado ang sarili natin, magiging kaaway ito. Tama, huwag nating hayaang kontrolin tayo ng social media.